manifestation, Lord, that it will come to pass in your name, Jesus. In your name, Lord. In your name, Lord. I will do it. Worship you tonight. Just one moment, church. Sing once again. Fall. Jesus, hallelujah. Hallelujah. God, our God is King, and nothing can compare to Him. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, let your glory fall in this place, that every heart will be open. Let, Lord, this church will be the church of Philadelphia, oh God, that we are holding every keys of heaven, that we declare tonight, what we declare tonight, it will happen, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. Once again, church, fall. Fall like the rain. Holy Spirit, fall like the rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Father, tonight we are declaring a victorious, hallelujah, ang gabing ito, puno-puno ang pagpapala, ang bawat isa in Jesus' name. Use me only your mouthpiece, Lord God. Ikaw ang maghayag, ikaw ang magturo, ang pangalan ng Panginoong Isus sa may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tayo po mo po. Amen. Hallelujah. Sige po. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palapakan ang Diyos? We welcome you tonight, every one of us, in the very presence of God and this family. Once again, mga kapatid, salamat sa Diyos sa pagbuhay na nandito, na alam natin that there is no accident in the Lord. And we believe na lahat po tayo tinawag. Amen. Lahat po ba tayo tinawag? Amen. Kapatid, nandito ka. Amen. Praise God. May pumapasok. Praise the Lord. Tuloy po, Kuya Edwin. Praise God. Nandito ka, mga kapatid, na tinawag ka ng Lord. Amen po ba? Parang wala nga daw dito. Dito tayo. Nandito ka sa kagitan na tinawag ka ng Lord. Amen. Amen. Hallelujah. At ang pagkatawag ng Lord sa atin is mayroon pong purpose, mga kapatid, kung nandito tayo. Kaya pag-usapan natin na paano ba tayo mag-guided ng banal na Espiritu. How can I be guided sa banal na Espiritu? Bakit ito importante lalo sa panahon na natin? Amen. Na kung saan is na ang paggabay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, lalo sa panahon natin, is napaka-crucial and critical, mga kapatid. Later on, we will read that one. But dito tayo sa theme verse natin. Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So napaliwanag ko na noon, mga kapatid, last time, na sa ating mga buhay, ayaw natin na marami tayong mga stopover. Tama? Yung nagbabakasyon dyan, o yung kagagaling pa lang. Gusto niyo ba na marami kayong stopover? Ayaw nyo. Gusto nyo natin na direct flight. Tama po? Na dito, pinapaunawa sa atin that God will make our path straight if we trust in Him, we lean on Him, and we submit to Him. Kapatid, ang buhay ng isang tao, pag mananang tayo sa ating kakayanan, magtiwala tayo sa ating pwedeng gawin, at kung wala tayong submission, your life will be rounding, mga kapatid. You are in the loop. Parang sa roundabout, mga kapatid. Walang patutunguhan, walang destinasyon. Kumbaga, katulad ng mga Israelites, instead na 40 days, but umabot sila ng 40 years. At hindi lang yan, mga kapatid. Ano po ang nangyari doon? Yung kapanahonan o yung time o generation ni Moses, hindi nila na
puntahan, nakita lang nila. Sa ating mga buhay, it is really a choice, mga kapatid. Gusto ba natin na mapadali ang blessing ng Lord? Kapatid, wala pong nais at gusto na mag-antay. Tama po. Ang sabi ng Lord, He will make your path straight. Kumbaga, siya mismo ang maglilid sa iyo sa mga pagpapala na every time you are guided by the Holy Spirit. Pero kailangan natin magtiwala sa Kanya. Hindi dapat tayo magtiwala sa ating kakayanan, sa trabaho, kapatid. Gagamitin niya ng Lord, mga kapatid. Hindi dapat tayo magtiwala na pag ano ako ngayon, mag-invest ako ngayon kasi magulo na. We have to submit to Him. Submission, ano po yan, mga kapatid? Submission, it needs your total surrender sa Panginoon. Without your surrender, there is no submission, kapatid. At ang sabi niya, He will make your path straight. Kasi ang buhay nito, maraming mga tinatawag nating pain ng kaaway. Minsan, nadidistract ka. Minsan, nabaling yung attention mo. Kapatid, para lang, kumbaga, nagpa-flight ka, pumunta ka ng India, Sri Lanka, Dubai, saka pa pumunta sa Pilipinas. Walang nais na. Pero sana, ang tao, mga kapatid, minsan, dahil hindi tayo nagpalinang sa Panginoon, minsan, desisyon natin, pinipilit natin gano'n. And tonight, this is the time na ang ating mga daanan is magiging matuwid sa Diyos. Kasi pag matuwid yan, mga kapatid, sigurado yan, at the end of yan, destination yan. And that destination, it is the favor of God that prepared for you. Amen? Gustuhin ba natin na katulad tayo ng Israelites, after 40 years, makapunta doon sa mga pagpapala o di na makapunta, makita, kapatid. O nais natin, mga kapatid, na pagpapala ng Lord, maranasan natin right away. Amen. Sa gabing ito, kapatid. Amen? Nais ba natin sa gabing ito, maranasan ang blessing ng Lord? Yes, mga kapatid. Wala akong gusto na paikot-ikot sa buhay. Na ang buhay, katulad na sa katagulong ng pahalan. Walang gusto nun, mga kapatid. And yet, that is the system of the world. Yan ang sistema ng mundo. Paikot-ikutin ka talaga ng kaaway, kapatid. Kaya nga, dito, kailangan natin ang trust, ang lean, and submission, mga kapatid. Amen po ba tayo doon? Amen. Bakit ba natin kailangan na magpag-guide ng Banal na Espiritu? Kapatid, why I must to be guided by the Holy Spirit? Okay, very clear yan. Ang sabi niya, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So if you are not led by the Holy Spirit, you are not the children of God. Kapatid, mayroong mga pangaral na lahat ay anak ng Diyos. Hindi po yung biblical. Hindi po lahat anak ng Diyos. Bakit? Ang pinapanahanan lang, at hindi lang yan pinapanahanan, mga kapatid. Pinapamunuan. Kasi dito, hindi ka lang guided, but you are led. Pag sabing led, pinapangunahan ka. Pag pinapangunahan ka, pinapamunuan ka ng Banal na Espiritu. Very clear yan. The Holy Spirit must govern you. When you accept the Lord Jesus, you have the Holy Spirit. And when you walk on that faith, kapatid, it must govern your life. Without His governance, kung hindi ka pinapamunuan, kapatid, manangan ka sa sarili mo, kalaman, magtiwala ka sa iyong kakayanan, at wala ka ngayong pag-submission dahil alam mo na kaya mo. Ang dami mong ipon, ang dami mong mga certificate, ano pa, kapatid? Ang ganda ng kumpanya mo, everything that it will be lost. Kapatid, it will be lost. And this is the reason bakit tayo must be guided by the Holy Spirit sa ating buhay. Kasi pag guided tayo ng Banal na Espiritu, we are called a children of God. Now, many of us claim to be a children of God. But the thing is, we have to question ourselves. Lord, kung ako'y anak mo, am I guided by your Holy Spirit? It is a question na kailangan natin na may tanong sa ating mga sarili, kapatid. Para at the end of the day, ang ating paglakad is sigurado. Hindi natin alam ang paglakad. Hindi ganoon ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. You have to know that you have to walk by faith, not by sight. That you have to live in the Spirit, not in the flesh. That's how we are being guided and led. Pinapanahanan, it means you are being guided, led, pinapamunuan ng Banal na Espiritu. At yun ang nais ng Lord sa atin. Kasi pag tayo po ay pinapangunahan ng Banal na Espiritu, mga kapatid, mayroon siyang magandang plano sa atin. At sigurado ako na alam niyo to. Our obedience to God toward to freedom result to promotion. Okay, lahat tayo minsan, meron tayong
Not minsan. Sa ating mga buhay, meron tayong kanya-kanyang pinagdaanan. Tama po? Lahat po ba ay okay ang buhay? Lahat po ba, kapatid, okay ang buhay? Walang problema, walang sitwasyon? Lahat po ba? Mayroong mga bagay, minsan nagpapagapo sa atin. At pag tayo ay marunong sumunod, mga kapatid, kayang-kaya yan na alisin ng Lord ang nagpapagapo sa atin. Just for instance, we have to talk about this story. So this is the story of the friends of Daniel. Sino po yan sila, mga kapatid? Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, sorry mga kapatid, maliit lang po yan. But let us make it summarize, kapatid, para makita natin. So dito, nagtayo po si King Nebuchadnezzar ng isang revolto na yung siya yun, mga kapatid. At meron siyang decree o law. Ang sabi niya, na lahat po ng kanyang pinapamunuan dapat luluhod doon sa revolto na yon. Amen. Right after na mag-blow yung trumpet. And then ngayon, mga kapatid, mayroon pong tatlo na hindi po nag-obey. Now, pag hindi nag-obey, mga kapatid, mayroon po silang batas at the time. Susunugin po sa horno. Amen. Furnace. So nakita nyo last time, mga kapatid, na mayroong aksidente sa Madden. So, ibig sabihin, sa Madden, ano lang yung para yung oven, pero walang ligtas, kapatid. Dito, horno po, mga kapatid. And here comes, mga kapatid, is pinatawag sila. Amen? Shadrach, Meshach, at Abednego. At ang sabi nila, mga kapatid, once pinatawag sila, ang sabi, we have no need to answer you in this matter. Wala na kaming dapat i-explain sa inyo kung bakit kami hindi sumunod. Hari to ha, kapatid. Amen. Kasi sa atin, minsan, as a reflection din, pag mayroon kasi mga tayo, marami tayong justification eh. Marami tayong explanation. We try to justify ourselves. But ano ang sabi nila? Wala na kaming dapat ipaliwanag sa inyo po sa ganitong mga bagay. Ang sabi niya dito, kasi alam nila na susunugin sila, okay? Ang sabi sa 17, in that case, our God we serve is able to deliver us from burning fiery furnace. And ang sabi niya, He will deliver us from your hand, O King. Sa 18, ang sabi niya, but if not, pag hindi kami i-deliver, ito yung pananampalataya. If He will not deliver us, pag hindi kami iligtas, anong sabi niya? O King, that we do not serve your gods, nor we will worship the gold of image which you have set up. Hindi talaga kami luluhod dyan. Now, take note mga kapatid, baka sabihin nyo na, hindi yan applicable sa amin. Take note, mayroong darating. Pag wala kayong tatak, hindi kayo makabili at makabenta. Ang dalangin ko na hindi tayo maabutan nun. Bakit po? Kasi pag aabutan ka sa panahon ng mga kapatid, it's your katumbas yung buhay mo. Sipin mo, hindi ka makabili. That is the book of Revelation, ha? This is the mark of the beast. Hindi ka makabili. Ano kakainin mo? Hindi ka makabenta. Paano ka makikisalamuha? Now, ano gagawin mo mga kapatid? It's your life. Ang kapalit niya. Kasi pag magpatatak ka, ano pong mangyayari? Ang sabi ng Lord, you will be thrown eternity. So dito pa lang, it's a reflection mga kapatid. Saan ba tayo magiging malaya ngayon? Pag-usapan natin ang kalayaan. Kasi we are now seeing the prophecies happen. Happy na mga prophecy na ngayon. Nakikita natin, di ba, mga kapatid? Hindi na natin mga kapatid may pagkaila. What the Bible says, it's already happening. So ngayon, it's a matter ngayon kung kailan, mga kapatid. Now, dito tayo. Blazing fire. Diretso tayo sa 19. So, dahil sa galit ng hari, dahil hindi siya sinunod, anong ginawa ng hari, mga kapatid? Ang sabi niya, he distorted his face with grace. Talagang namumula. Di ba? Dahil namumula ba dito? Nagagalit? Ganon din ang hari. Normal po yan, mga kapatid. At anong ginawa niya? Pinainit niya ng 10 beses, kapatid. At hindi lang yan, ang mga sundalo na nagdala sa kanila, namatay. The strongest man of his army, Ban Shadrach, at ang mga sundalo na yon, mga kapatid, namatay doon. Hindi pa sa, kumbaga, nilalaglag pa sila doon, nasusunog na yung mga sundalo. So, ganun po kainit, mga kapatid. That's how it's hot. Amen? So, ibig sabihin, mas grabe sa Madden. Kasi pag lapit ka, di ka pa masusunog eh. Ito, grabe ito kainit, mga kapatid. Kahit sa labas ang mga sundalo, they are being burned. Now, sa 24, okay. Sa 22 yun, and because of the king in his anger had demanded such hot fire and furnace
The flames killed the soldiers. So marami pong soldiers, mga kapatid, na mamatay din. Now, dito, ang sabi dito, na-amaze po, no? Parang na-jump, di mo kasi sa jump up of his amazement and exclaim to his advisor, di ba tatlo yung ating nilaglag doon sa horno? Ang sabi na, oh, your majesty. Ano ang sabi nila? Ano ang sabi ni Nebuchadnezzar? He shouted, I see a four men unbound walking around the fire unharmed, and the fourth like a God. So nakita nila na mayroong pang-apat doon, mga kapatid. So that is amazing. Na kung saan minsan, mga kapatid, the Lord allow us to test. Kasi minsan sinusubok tayo kung saan ka ba talaga malaya. Kulong ka ba? Lulong ka ba sa mundong ito? Na kaya mong ipagpalit ang gawain ng Panginoon, or kaya mong intindigan kung anong sinabi ng Lord. Kasi itong mga tao ito, mayroon itong mga posisyon. They are Jews. Binigyan sila ng posisyon. Kaya mo ipagpalit ang posisyon mo, ang katayuan mo, yung buhay mo, mga kapatid, sa kalayaan sa mundo at sa sinabi ng King. O kailangan mo ngayon na kahit sa anong kapaguran, kailangan mong sumunod sa Panginoon. Amen. Amen. Dito sa tayo, mga kapatid. And right after, ang sabi na dito, mga kapatid, okay. Then Nebuchadnezzar, ang sabi niya dito, and shouted, Shadrach, Meshach, Abednego, servant of the Most High God, come out and come here. And lumabas sila, mga kapatid, and the high official, lahat ng mga tandaan natin, ito yung Persian Empire, mula po yan sa Iran, patungong Turkey, patungong Middle East, patungong Africa, and India. So, gano'ng kalawak ang kanilang sinasakupan, kapatid? Imagine mo yan, ha? That's how big the empire at that time. At nandun lahat yun, kapag sumamba sa ribulto na yun, mga kapatid. And dito, nung sila po, mga kapatid, okay, yung lumabas sila, ang sabi ito, and he saw that the fire had not touched them. Wala man sila kahit sunog, kahit yung balahibo nila, or kahit yung buhok nila, mga kapatid, o kahit yung salina nila, o damit nila, kapatid. Ang sabi niya, not the hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. Even amoy, wala man silang amoy, mga kapatid, sa usok. So grabe po yung milagro dito. And right after that, si Nebuchadnezzar naggawa po ng declaration. See, mga kapatid, ang miracle na to is ginamit din para makilala ang hari na to sa Diyos. Kaya nga, naglagay siya ng decree o batas na sino mang umapulistas o magkakaroon ng persecution sa Diyos na nila Abraham o nila Shadrach, Meshach, Abednego, ang sabi niya is, mamamatay din. Ang sabi niya dito, they will be torn limb from limb, mahihiwalay, and their houses will be burned into heaps and the rubble. There is no other God who can rescue life. And right after, kapatid, from that persecution, they are being promoted even in the higher position in the province of Babylon. Persecuted ba kayo? Kung hindi kayo persecuted, mga kapatid, amen, kung ni-persecute kayo, meron pong purpose yan. Ang sabi ito, for the higher position. Even si Joseph, lahat po, mga kapatid, ay hindi po yan exempted sa mga trials. Kumbaga, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ano ba yung pag-usapan natin guided by the Holy Spirit? Hindi po guided the Holy Spirit na higa ka lang, lahat po'y okay. Kapatid, minsan iparanas ka niyan sa tinatawag na mga apoy na mga pagsubok. Even Jesus was guided with the led by the Holy Spirit. He was being tested. Tayo din, mga kapatid. So, ano yung punto? Pinapaunawa sa atin dito na ang kalayaan natin ay hindi dapat dito manatili sa mundo, bagos ang kalayaan natin sa Panginoong Hesus lang. Kasi minsan gapos tayo sa ating mga pangangailangan, sa pera, kaya nga, kung sa giving pa lang, hindi tayo makapagbigay, sa paglakad pa lang, gapos tayo sa kapaguran, lahat na yan ay nakakapaghadlang sa atin. Sa ating emotion, sa ating pride, sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Hindi man tayo siguro dinalagan sa horno. Pero tayo mismo minsan ang naggagapos sa atin. Kaya nga minsan ating buhay, paikot-ikot tayo, maraming stopover. Wala pong breakthrough. Bakit po? Because we are being stuck sa bagay sa mundo. Kaya nga walang promotion. Do you want to live in true freedom? Gusto ba natin na manahan sa totoong kalayaan? Amen. Amen po. Amen. Kapatid, walang gustong manatili sa
yung manatili sa doubts, manatili sa takot, lalo na sa nangyari ngayon. So nais ng Lord sa atin mga kapatid na manatili tayo o maranasan natin habang tayo dito sa tunay na kalayaan. Ang sabi ng Lord sa Galatians 5:1, For freedom Christ has set us free. Sa kalayaan tayo pinalaya ng Diyos. And when I put this one, kapatid, yung gumagawa ko, sabi ko, bakit tayo pinalaya sa kalayaan? Nakuha ba natin? Minsan kasi, bakit po minsan kasi pinapalaya natin ang iba, pinapalaya, magiging tama, para mapalaya ka, magbayad para mapalaya ka, tama po? Kumuha ka ng attorney para mapalaya ang isang tao. Pero tinan ko sir, why it's freedom? Freedom of Christ has set me free. Sa kalayaan ni Kristo, pinalaya ako. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin, wala ka ng ibang gagawin kundi sa Kanya lang. Malaya ang kalayaan niya para sa atin ay magpapalaya sa atin din mga kapatid. At bakit tayo mamanatili sa mga pamatok o yok, sa mga slavery? Ano yung mga slavery? That is the law. Minsan, slavery tayo o alipin tayo sa mga bagay sa mundo, mga kapatid. Kaya nga, hindi natin matindigan. Kaya ano sabi niya? Stand firm. Mayroong kalayaan, pero it costs you to stand it. It costs you to walk on it. Kailangan mong lumakad. Kailangan mong pamuhay pananampalataya at huwag ka nang magpasubmit again. Bakit? Bakit kung mamuhay ka sa sarili mo, you are submitting in the yoke of slavery. Slavery of the needs of your flesh, the needs of this world. Malaya tayo. Malaya ka ba, kapatid? Malaya tayo, kapatid. Ito ang nais na pinalaya ka na. So huwag ka nang pumunta agad dun sa pagkaalipin. Kasi ang mundo, alipinin ka niyan eh. Ano ba mga alipin sa mundo? Mga vices. Yung mga yokes niya. Ano pa mga kapatid? Sama ng loob, pride, mga pangangailangan na hindi matapos-tapos. That what makes the person to be slave. Sa mundo kaya nga hindi napapalaya kahit nandyan ang kalayaan ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, for the freedom Christ has set us free. You don't have to do anything, just stand still in the Lord. Kailangan mo ilakad ang pananampalataya mo para maranasan ang kalayaan mo kay Kristo. Kumbaga, hindi ka na, kung meron ka mga sitwasyon ngayon, kapatid, financial man yan, emotional man yan, kaya kang palayain ng Panginoon Jesus. Pinalaya ka na niya actually. Kaya ang sabi niya, stand firm. Stand therefore. Ibig sabihin, you have to stand on it. Pag sabing stand, you have to make decision. Kahit minsan, mga kapatid, mayroong mga sitwasyon kung kailangan kong dumalo. Kasi ito yung magpapalaya sa akin ngayon. Amen? Amen po? Labangan natin sila. Amen? Hallelujah. No, tunsin natin kapatid. No? So, kung nais natin mapapalaya mga kapatid, amen, ang una nating tandaan, ano ba kayamanan natin bilang believers? Ano bang kayamanan mo ngayon, kapatid? Ano bang pinaka-nais mo sa puso mo habang tayo nandito sa mundo? Mga kapatid, no? Ang sabi dito, for God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts, that we can know the glory of God, that it is seen in the face of Jesus Christ. Sa 7, ang sabi niya, we now have this light shining in our hearts, but we ourselves, itong katawan na to, are like a fragile clay jars. Madaling mababasag. Kasi ganito sa clay. Kumbaga, madaling kang masaktan, mga kapatid. Dahil sa emotions, dahil sa pride, madaling kang maapektuhan. But ang sabi niya, there is a container, naging container ito for the great treasure. Ano ba treasure na mo? Gold? Minsan kasi pag treasure, mga kapatid, pag sumusunod tayo sa Panginoon, kalamitan tayo pera, trabaho, promotion. Pera pa mo. Ano ba sinasabi dito mga kapatid? Ang sabi niya dito, containing this great treasure. This make it clear that our great power is from God, not from ourselves. What is the wealth of every believer? Ano ba ang kayamanan na mayroon tayo na pinagkaloob ng Lord? Na ngayon is, nandyan sa atin, once you receive Jesus Christ. See? Minsan kasi titingnan natin ang panglabas na kayamanan. Na which yourselves, yung sarili mo, ay meron nilagak sinunod na mas kayamanan, sabi at great treasure. Ano bang kayamanan na ito mga kapatid na sinasabi ng Lord dito sa atin? Na ang ating mga buhay is parang, ang sabi, like a fragile clay. Kapatid, akala kasi natin, pagdating sa Panginoon, Lord, hingi ako ng pera, hingi ako ng bahay, sasakyan. Kapatid, alam niyo po ba, ang pinaka-kayamanan, mga kapatid,
Okay. Let's proceed. Anong pinakayamanan natin? Okay. Ito yung sinabi ni Apostle Paul. Nirebuke niya ang mga Galatians. Bakit? Ang sabi niya, I am astonished, I am surprised. Nasusurprise ako sa inyo. You are so quickly deserting Him. Iniwanan lang si Kristo na they don't know this. Paano na iniwanan? Who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Mayroon pong nangaral na ibang pangangaral that there is, not that there is another one, but, ang sabi niya, but there is some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. So noon pa lang, mayroon nag-distort. Bakit po? Ibig sabihin, mga kapatid, even the religious thinking, even ang mundong ito, maraming magdi-distort sa atin sa mensahe ng Lord, dahil yan po ang kayamanan ng Diyos, mga kapatid. The gospel is our treasure. Now, when we desert, pag iniwanan natin, inabandunan natin ang gospel na to, ang totoong pagtitiwala sa salita ng Diyos, we are deserting the Lord Jesus Christ. Ano po yun? We are deserting the freedom itself, freedom from sin, freedom from bondages, freedom from lahat ng mga sitwasyon dito sa mundo. Ibig sabihin, ikaw mismo ang lumayo doon, mga kapatid. Kaya nga dito, unawaan natin, mga kapatid, ang punto na sinasabi ni Apostle Paul dito na huwag kayong lumayo sa ibang katuruan. O, dito na lang, mga kapatid, huwag kayong lumayo sa gawain. Huwag kayong umiwas sa gawain. That's what it means, mga kapatid. When we deserting, pag inabandonan natin ang totoong katuruan ng Panginoong Hesus, inabandonan natin siya at we abandon also the blessing. Tandaan natin, the blessing is come from the Lord itself, mga kapatid. Now, gusto niyo bang malaman kung saan yung kayamanan niyo? Sasabihin ko, mga kapatid, kung saan yung puso niyo. Nandun yung kayamanan niyo. That is the Bible said. But that is what the Bible said. Where your treasure is, there your heart also. Sino ang kayamanan natin? Minsan, nakikita ko, maganda pakinggan, family is everything. Tama po. Family is wealth. Amen? That is really true that family is yung kayamanan natin. It's a gift. Jesus must be our treasure. Ang Panginoong Hesus lamang, mga kapatid. Kasi bakit? Tandaan natin na we have to have the mindset of kingdomship. That pagdating natin sa kalangitan, we are all brothers and sisters. Huwag kayong maniwala doon pagkat patuloy natin pagmamahal sa langit. That is not biblical teaching. So, sino yung kayamanan natin ngayon? Ako, may anak din ako, mga kapatid, may asawa. And you have to know. But hindi ito sinasabi na iwanan mo yan. Sinasabi dito na mayroon nga sinasabi kanina na sino ba talagang pinaka-number 1 dyan? Na pinaka-treasure mo? Trabaho mo? Kapatid? Yung mga inipon mo? Sino ba yung nagiging kayamanan? Kasi ito yung, pag tayo po ay spirit-guided believers, alam natin ang kayamanan natin. Dapat ang kayamanan natin ang Panginoong Hesus. Sinabi yan ng Lord kay Abraham. Genesis 15:1, napakayaman ni Abraham, mga kapatid. Wala siyang ibang hingin. Anong sinabi ng Lord doon? Do not be afraid, Abraham, for I am your shield and your great reward. Dahil sa atin ng reward, di ba? Pag reward, wala kang pagtrabahuan, ibig pagkaloob sa'yo, dahil regalo. Kaya nga ang Panginoong Hesus, kailangan lang natin na maunawaan sino siya, tanggapin siya at ilahan siya. And if He will be the treasure, kapatid, pag si Lord ang treasure natin, kayamanan natin, everything will follow on it. Di ba yun ang sinabi niya sa Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness, everything will be added. Very familiar verse, kapatid. Pero minsan, doon tayo nag-jump sa everything will be added eh. Nasa-shortcut tayo eh. Kaya nga, ang buhay ng tao, you'll be in the loop, in the circle. Rounding, mga kapatid. Okay, diretso natin. Live as Christ believers. Paano tayo namumuhay ngayon? Ano ang sinabi ni Apostle Paul? Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine. Sundin niyo ako kung anong pinamumuhay ko. Now, may tanong naman kayo, wala na si Apostle Paul eh. Paano ko susundin? Kaya nga sinabi niya ulit, and learn from those who follow our example. Yung nakita niyo na sumunod sa example ni Apostle Paul, sundin niyo rin. Yan sinabi niya, mga kapatid ko, wala kang ligtas ngayon. Mga kapatid. Tama po? Ang sabi niya, for I have told you before
that I said again with tears in my eyes. Umiyak si Apostle Paul habang sumusulat nito, that there may be whose conduct shows, mga Kristyano to, mga kapatid, that they are really enemies of the cross of Christ. So merong kaaway. Sino po yun? They are headed for destruction. Patutunguhan nila is destruction, kapatid. Their God is their appetite. Sino? Okay, wala dito. Pag ang isang Kristiyano pinagpalit ang gawain ng Lord sa pagkain, sa trabaho, kapatid, sa trabaho, pag if you're called to work, that's the problem. Pag yung trabaho na, kailangan magtrabaho para makaiwas, or even sa basketball, their God is their appetite. Sino bang nasusunod mo ngayon yung appetite mo? Ang sabi niya dito, they brought out simple things, pinagmalaki. Ano pinagmalaki? Yung mga bagong bahay, bagong kotse, bagong iPhone, o anong mga bagay. Ang sabi, they think only about this life here on earth. Ano ang sabi dito? Mga kapatid, they will be headed for destruction. Anything, kapatid, anything. Kung ang mga bagay dito sa mundo nagiging Diyos mo, mga kapatid, be careful. Pag ang nasusunod yan, yung appetite mo sa mundo at hindi nasusunod na si Lord, be careful, mga kapatid. That is the word of God. You are beheaded for destruction. And that is even a Christian. Now, do we live as a Christ believers? Namuhay pa tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya. Now, paano po natin, mga kapatid, malalaman yun? Ang sabi niya, but we are citizens of heaven. Kahit nandito tayo sa mundo, pero hindi ka na para sa mundo. Nanawan ba natin? Yung citizen of heaven tayo, kapatid? Where the Lord Jesus Christ lives. At ang sabi niya, excited sila. We are eagerly waiting for Him to return our Savior. Pagtanungin ng isang tao, mga kapatid, ano ang tanong minsan sa isang tao, mga kapatid? Handa ka na bang mamatay? Ay, wag mo na, Brad. Ano pa yan? Ano pa, mga kapatid? Minsan, tanungin natin, handa na pero saka muna. Saan ba tayo ng citizens, mga kapatid? Are you citizens of this world or citizens of heaven? Heaven ha, tingnan natin. Citizens of heaven tayo. Okay. Tingnan natin itong identity ni Apostle Peter. Basahin nyo yung Galatians chapter 2, maganda yan. Si Peter pumunta po sa Antioch. Antioch po, that is recent part of Turkey. Okay? Ibig sabihin, Gentiles area. Pumunta din doon si Peter, andun din si Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, I had to oppose him to his face. Kinontra niya. Bakit po? Dahil ang ginawa, si Peter to ha, the apostle. Bakit po? For what he did was very wrong. Sa 12, when he first arrived, he ate with the Gentiles believer, nakipagsalo siya. Who were not circumcised, kasi mga kapatid, noon kasi ang Hudyo, bawal po makipagsalo sa mga hintil. Ngayon, nakikain si Apostle Peter. But afterward, when some friends of James came, dumating ang mga kaibigan ng Santiago, hindi na nakipagsalo si Peter sa mga hintil. Bakit po? Natakot siya. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. Kumbaga, mayroong insisting. Ang sabi niya dito, ano sabi sa 13? Apostle Paul to ha. As a result, other believers followed Peter's hypocrisy. Bakit po? And even Barnabas was led astray under hypocrisy. Now, anong klase pamumuhay natin, mga kapatid? Kung i-reflect natin yan. Kristyano tayo dito sa loob, chismoso tayo sa labas. Mga kapatid, babae tayo dito, mayabang tayo sa labas. Magaling tayo magsalita dito, pero balaho na tayo sa labas. Kristyano pamumuhay natin, pero pagdating sa labas is mundong-mundo. Now, paano masasabihin, sabihin nyo, maraming narinig, Kuya, ganito kasi akong isinilang. Ganito kasi naramdaman ko. Ito kasi yung pagkatao ko. Kapatid, yan ang sinasabi ng Bible, to be born again. Kaya nga may panganak kang muli para maging katauhan tayo ni Kristo, kapatid. Wala pong dual personality. The same way, walang dual citizen. If you are citizen of heaven, you are citizen of heaven. Wala kang citizen of the world. Kung namumuhay tayo sa mundo, mga kapatid, katulad ni Apostle Peter, now, you need to be rebuked. Hindi tama ang sinasabuhay mo, kapatid. Hindi tama ang paglakad mo. Kailangan natin ngayon na hindi tayo, ang sabi niya, hypocrisy. Masakit, di ba, pag sabing hipokrito? And yet, that is Apostle Paul talking to Apostle Peter.
Now, baka dual ang ating personality. Kristyano tayo dito, sa labas hindi. Sa Pilipinas, hindi na Kristyano, kapatid. Sino ba, ano bang identity natin? Jesus Christ, personality must be our identity, even tayo lumakad sa labas. Walang dual personality, walang dual citizens, walang dual na pagkatao, mga kapatid. You have only one, is the identity of Jesus Christ. So otherwise, you need to come back to the Lord. Mga kapatid. Hindi dito, magaling dito ha, pagdating sa labas, okay to, pagdating sa chismoso pala. Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. We have to be straight. Kumusta yung personality natin? Ako kasi, makikinig ako sa mga ganung mga bagay. Huwag natin ipangsagalan na ito kasi yung pagkatao ko, ito kasi yung naramdaman ko, ito kasi yung ginawa ko. Hindi po, kapatid. Bakit po? Kaya nga sabi ng Lord, you must to be born again. Kailangan mo ipanganak muli, mga kapatid. Ikaw at kaya kailangan ang born again. That is in John chapter 3, verse 5 to 6. Everyone must be born again, mga kapatid. So, kailangan natin, history natin, walang dual personality. We are the citizens of heaven, and then we are citizens of heaven. Walang citizens of the world. Di dapat ay manangan dito kung anong meron dito sa lupa, mga kapatid. Amen po. Matagal ko na yung pinahayag ng Lord ha, ang mensahe na yan, mga kapatid. Na sa ating mga buhay, kailangan natin magiging diretsyo. Isa lang, mga kapatid, ang kailangan ng Lord. To conform His identity. Amen po ba? Amen? Now, warfare in the faith. Now, regarding sa giving, na-trouble ba heart nyo? At tingnan natin kung saan tayo makipagbuno, mga kapatid. Kung na-trouble ang heart nyo, sige na lang, pag-usapan natin, saan nyo ito dinadala? Pag sa isang kapatid? O, dito tayo. But you, Timothy, are man of God, so run from all these evil things, pursue righteousness and godly life along with faith, love, perseverance, and gentleness. Ang sabi niya, fight the good fight for the true faith. Saan po makipag-away tayo? Fight. Di ba rin niyo palaging fight the good fight of faith? Pag kayo nasaktan, pag kayo na-trouble, hindi man, kumbaga, mananampalataya man hindi, saan niyo dinadala ang fight niyo? In what arena? Kapatid, sa emotion, sa pride? Kasi ang sabi dito, fight the good fight of faith. Ang sabi niya, hold tightly to the eternal life which God has called you, which have declared so well before my witnesses, before many witnesses. 13, I charge you before, who gives you to all before Christ Jesus, who gave good testimony. Bakit po nagkakaroon ng good testimony ang Panginoong Hesus? Before Pontius Pilate. Sa 14, that you obey this command without wavering, that no one can find a fault with you from now until the Lord Jesus Christ. Naku kapatid, baka naman isa tayo doon sa nabubulaan. At sinasabi na, Kristiyano kaya yan? O Kristiyano ba yan? Kasi ang sabi niya dito, na wala na, that no one can find fault with you from now. Now, example mga kapatid, pag mayroon kayong sitwasyon, saan niyo dinadala ang fight na yan? Magprotesta agad kayo sa kumpanya? Walang walang sahod Kung hindi na mabayaran ang mga overtime, kung meron kayong mga sitwasyon, natutrumol ang puso natin, saan nyo dinadala yung fight na yan? Kasi warfare yan eh. Ang sinasabi dito, you have to warfare in the faith. Dalhin mo sa pananampalataya, huwag mong dalhin sa emosyon. Kung meron kang sitwasyon sa financial, huwag mong dalhin agad doon sa mga kilala na pwede mong lapitan, dalhin mo agad sa Panginoon. Kung meron kang problema sa health, huwag mong dalhin agad sa mga hospital, dalhin mo agad sa pananampalataya mo. That's how we warfare in faith. Pansin yung arena, 'di ba? Iba-iba yung arena na yung ring ba ng tag-uval, ng marathon, ano pa, ng swimming, ng boxing. Ito naman, pagdating sa spiritual, saang arena ni mo dinadala yung pagkipaglaban mo? Kasi ang sabi niya, fight the good fight of faith. It means you have to bring everything in faith. That's how we have a true freedom and dahil natin sa spiritual arena, mga kapatid. Paano po yun? Kasi minsan pag mayroon tayong mga narinig minsan, instead to justify, katulad nila Meshach, Shadrach, Abednego, sabi niya, wala na kami dapat pinapaliwanag dito. Dapat, pagdating sa Panginoon, kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, dapat huwag ka na magpapaliwanag.
Kasi kung sinasabi ko to, according to the Word of God, kung tayo po mga kapatid is nakakaroon ng tinatawag na correction, huwag ka na mag-justify. Wala akong problema sa salita ng Diyos. May problema yung ating mga puso at buhay. Tama po ba, kapatid? Saan natin dalhin, mga kapatid? Hindi dapat magreklamo agad. Dalhin natin sa spiritual panalangin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, so I say, let the Holy Spirit guide your lives, not your emotion, not your needs. That you won't be doing what your sinful nature craves. Bakit? Kasi pag marinig ka ngayon, hindi maganda, ano po ang ano natin? Mag-react ka talaga eh. Tama po ba? Mag-react po ba tayo pag ano? That is normal. Kaya para hindi mag-react yung sinful nature natin na gustong makikipag-girgiran, na gustong makikipagtalakan, kapatid, dapat magpapag-guide ka sa banal na Espiritu. Amen? Kaya ang sabi niya, your sinful nature wants to do evil. That is true. Ito ang flesh na to. Gusto na gagawa to ng kasamahan. But, which just opposite of what the Spirit wants, and the Spirit gives us desire that are the opposite from the sinful nature desire. Meron na ba kayong parang nakikipagbuno dyan sa loob nyo? Yung sinasabing nabubuksing ang puso. Na, example, dadalo ba ako o hindi? Dadalo ako o hindi? Aatin ba ako ngayon o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? Pag mayroon pa yan, mga kapatid, it means there is a warfare inside. Ngayon, as sinabi ni Apostle Paul, these two forces are constant fighting each other, that you are not free to carry out your good intention. Ito yung mga rason na hindi natin magawa ang intention, mga kapatid, kasi mayroon nakikipagbuno dyan sa ilalim. Pag mayroon, mga kapatid, that is not a bad thing. Bakit po? Kasi nais na banal na Espiritu na makasunod tayo sa Kanya. Ngayon, it's a wisdom na kung saan, pag mayroon tayong mga bagay, nasaktan tayo, hindi maganda, narin tayo, physical man yan, health man yan, kapatid, trabaho man yan, tinuturuan tayo ngayon, na dali natin ang pakipagbulo natin sa pananampalataya kasi yun yung spiritual arena na mayroon tayo. Huwag mong dalhin agad sa mga kapatid sa emosyon. Bakit? Kasi pag dalhin mo yun sa spiritual arena, ito yung sinasabi ng Lord that Jesus will fight for you. Kasi minsan, we are fighting with wrong battles. Ipagbuno tayo eh. Kaya minsan, ang buhay natin, struggles talaga. Walang katagumpayan. If we bring that on that faith, Jesus will give victory for you. Nanagumpay na siya, mga kapatid. So, ang kailangan lang natin tindigan at para makuha yung katagumpayan. Di ba? The Bible says that you didn't need to fight. Huwag ka na makipag-away. Kasi ang battle na para sa akin, bakit nakipag-away tayo? Because you are fighting in the wrong arena. Dinadala mo ngayon sa physical na kaunawaan, physical na emosyon, sa pride na arena. At talagang hindi kayo mga kapatid, wala talagang katapusan yan at hindi tayo mabibreak to sa mga bagay. At hindi ka maging guided ng banal na Espiritu. Kasi bakit? Pinapanalo mo yung sinful na nature na craves mo. Di ba, pag mayroon kang marinig, talagang mag-uusok yung mga emosyon na yan. Di po pwede yan sa akin. Di po pwede yan na. Kailangan ko dyan. Di ba, mga kapatid? Ganon minsan ang tao. Now, anong fighting tayo ngayon, mga kapatid? Are you bringing your battles sa spiritual in a fight? Are you fighting in a good fight of faith? That's what it means, Apostle Paul. Kaya ang sabi niya, layuan mo yung mga ganun mga bagay. Huwag kang makipag, sa mga talaktakan, sa mga, di ba sabi niya, yung mga PBBs, yung makipag-debate. Layuan mo yan. Ang dapat is, ibatin mo sa pananampalataya. Yan po ang sinabi ng Lord, mga kapatid. Pag mayroon kayong mga pangangailangan financially, pangangailangan sa physical health, saan yung binabattle? The Lord teaches us to battle in the faith, kapatid. Very clear? So ano yung magiging reflection natin? Minsan, nandun na yung kalayaan, pero nananakawan tayo. Bakit? We are focusing in material treasure. Mga material treasure sa mundo, worldly identity. Kristiyano, pero makamundo. At we are battling in carnal. Carnal po, mga kapit, sa sariling kaisipan at sariling gusto. Kaya nga sabi ng John 8:36, if the Son sets you free, you will free indeed. Malaya ka talaga, pero bakit hindi natin naranasan ang kalayaan? Bakit pag mayroong mga Kristiyano na babasa ko sa message, sa Petrokemia, Kristiyano na yun, ginagamit na, nabuwori, kasi may ligmaan na daw. Now this is a question, are you really free with that troubles? Malaya ka ba talaga? Pinalaya ka ba talaga?
O hanggang ngayon, ang kaaway, ninanakawan kayo sa kalayaan na meron tayo. It's just because iba yung paningin. Iba yung kayamanan mo, iba yung pamumuhay mo, at iba yung identity mo. Kasi dual personality ka pala. Mga kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Now, dito na tayo mga kapatid. Really, it is God's desires to free you. Free from any bondage. Desire ng Lord mga kapatid. Walang ibang desire ang Diyos na meron tayo, kundi ipalayain tayo. Kaya nga, ano sinabi niya? But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Bakit po? Kasi minsan, nandyan ang gawain ng Lord, nandyan pagpapala ng Lord, pero bulag tayo eh. Mayroong nakatakip eh. Hindi natin may lakad pa na palataya natin. Yan po nakatakip yan, veil. Veil, mga kapatid. Tabon. Kaya mahirap ihakbang. Bakit? Kasi meron pang tabon eh. Now, sabi niya, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, nandyan ang Banal na Espiritu ngayon. Nandito ba? Banal na Espiritu? Amen. Nabasa yung Banal na Espiritu? Amen. Ang sabi, ano sabi niya? Wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ibig sabihin, kapatid, dala-dala mo ang kalayaan na yan. Hindi ka dapat magpapaalipin sa mga sinasabi ng mundo. Kasi alipinin ka talaga, kapatid. Sa mga worry, sa mga takot. Even sa mga sakit, mga kapatid. May nabanggit na sa kapatid kanina na, sa BS na mga Kristyano, hindi dapat tayo magkakasakit eh. Do you believe that? Yan ang punto, mga kapatid. Yan ang punto kasi. Pagdating sa pananampalataya, hindi matitindigan. If you have faith, spoke on it. Corinthians said. Yun ang, minsan, the enemies grab us instead that God already free us, but the thing is, we are locked to declare. Without declaration, you cannot receive. Declaration is the key. Mga kapatid. Kaya ang solution natin, ano po ang kailangan na masabi na dito? So all of us who had the veil removed can see and reflect the glory of God. Pag nandiyan ang Banal na Espiritu, unti-unti niya tinatanggal yan, mga kapatid. Ibig sabihin, kailangan natin dumalo. Yan po ibig sabihin yan. And the Lord who is the Spirit, see? Ano sinabi niya dito? We have, okay, ibang lesson. Okay, dito tayo. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed to His glorious image. Alam niyo po ba ibig sabihin ng glory of the Lord? Okay, balikan niyo yung the time of Genesis na sabi ni Moses, I want to see your glory. What is the glory of God? Not His power. Maunawaan niyo mga kapatid kung anong mayroon sa kalawatian ng Diyos. Ang sabi niya, and we will change into His glorious image. In the very image of the Lord Jesus Christ. Kumbaga, ang image to imahin kapatid, pagdating sa mundong ito, magliliwanag ka na even ang kaaway, kahit aatakihin ka kapatid, hindi siya mananaig sa iyo. Bakit? Kasi nandiyan na yung kalayaan sa iyo eh. So ano nangyari ngayon sa ating mga buhay? Instead that God desired us to be free. Anything mga kapatid. Anything yan. Kasi there is freedom of anything. Because the enemy is cheating us. Ginagrab niya yung kalayaan na mayroon tayo. Because iba yung ating yung sinabi doon sa reflection, mga kapatid. So are we ready na mag-aaroon tayong breakthrough tonight? Amen. Are you ready to have the breakthrough? Amen. Thank you so much, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We give you praise. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. One more time, let's worship God before tayo manalangin. Tandaan niyo kapatid, it is the will of God to free you. Ano bang nagpapagapo sa inyo ngayon? Meron ka bang dinadala na karamdaman? Meron ka bang dinadala na kabigatan kapatid? Minsan yun ang nagpapagapo sa atin. Whatever it is, yung ibang hindi natin nabibitawan ng mga maling relasyon, maling mga bisyo, ano man yan kapatid, tandaan mo, God wants you to be free. Ang nais ng Lord na mapapalaya ka.
Kaya nga pinagkaloob ng banal na Espiritu. Ang sabi niya, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Now, when you have Jesus, right now, kapatid, freedom is already given. It is a gift. You don't have to work for it. Pero yun ang sabi ng Panginoon, for freedom of Christ, He set us free. Huwag natin, mga kapatid, huwag natin hayaan ang kaaway na nakawag na sa kalayaan na to. Huwag natin hayaan, even natin mga sarili na inilisip ka sa kalayaan na meron din sa Panginoong Hesus. Don't allow it, kapatid. And you will be deceived kung i-allow mo yan. You will be deceived for your whole life that the Lord is giving us freedom that we can change into the very image of Jesus Christ. Kapatid, mataas po ang pagkatawag ng Lord sa mga mananampalataya. There is a high calling sa bawat born-again Christian. Because this message is intended for all born-again Christian believers. It's not for all. Because ang born-again Christian believers have the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, kapatid, wala po sa iba. Bakit po? Kasi yung hindi tumagal sa Panginoong Hesus, hindi yan pinapanahanan. At ang nais ng Lord sa atin, mga kapatid, na sa gabing ito, don't miss out. Deklara mo sa Panginoon. Stand firm. What the Lord said. Tingnan mo, kapatid. At kausapin mo si Lord ng personal. Thank you, Jesus. Lord, we welcome your presence. We welcome your presence. It is a time, church. Give it to the Lord. Cast all your cares unto Him, for He cares for you. Ang Diyos po nag-alala sa iyo, kapatid. Fall. At ayaw ng Lord na manatili ka sa pagkapihag, pagkagapos sa sitwasyon. Let's worship God. Let's give a moment to the Holy Spirit. Desire to your heart, Spirit of the living God. Speak unto us, for we are listening to you. Lord, mangusap ka at handa kami makikinig sa iyo. Sasabihin mo, fall, Lord, fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall. Once again, fall, fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your Lord, have your way sa bawat buhay, sa bawat personal namin, sa bawat sitwasyon namin. Lord, have your way. Have your way. Let your glory fall down. Right now, Lord, fall like. Yes, God, in the name of Jesus, let your Spirit fall, Lord. Let your glory manifest, Lord. And I declare, hallelujah, na lahat ng kapos, ng kaaway, Panginoon, Lord, there is a breakthrough. Makalagad lahat tayo ng kapos ng sakit, kapos ng kahirapan, kapos ng maling relasyon. Lord, I rebuke any violence, any word of the enemy in Jesus' name. Lord, I declare freedom in this church. Freedom sa lahat ng sitwasyon. And even, Lord, restoration. Restoration, Lord, sa bawat buhay ng bawat kapatid at Panginoon. Let it rain, O Lord. Your glory, let it rain. Let it rain. Let it rain, Jesus. Hallelujah. Have your way. Have your way. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, fall like the rain, Lord. Fall. It is the message of John the Baptist. Sabi niya, clear the way. Kapatid, if you want, desire that the Lord Jesus, His Holy Spirit, manang sa atin, anumang mga doubts dyan, emotion dyan, anumang kabigatan mo, give it to the Lord. Thank you, Jesus. It's a time, Lord,
nandito kami, nakatayo sa iyong presensya. Lord, kausapin mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, mag-intervene ka sa mga sitwasyon na meron dito, Panginoon. Lord, ano mang ginagawa ng kaaway, Lord, sa oras na to sa kanilang mga buhay. Sa mga tao na bandages ang bawat isa. Bandages sa kahirapan, bandages sa mga sakit, Lord. Bandages sa emotion. Lord, mga bandages na ginagawa ng kaaway. Lord, deklarahan namin sa gabing ito na malaya ang bawat isa, Panginoon. Malaya ang bawat isa. Ano mang klaseng bandages lang, Lord. Bandages man yan sa pag-uuri sa trabaho. Bandages man yan sa mga sitwasyon na nangyayari sa kapaligiran. Bandages man yan, Panginoon. Kung ano ipapadala ng pera sa Pilipinas para sa pamilya. Bandages man yan, Panginoon, sa mga sitwasyon, sa mga pamilya, Panginoon, sa mga magulang. Lord, bandages man yan sa mga relasyon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, we ask you, Lord, that in the name of Jesus, let your Spirit intervene. For there is Spirit, there is a freedom. Lord, deklarahan namin na malaya kami, ang bawat isa, Lord, in the name of Jesus. First, give thanks to God. Malaya ka. Malaya ka, kapatid. Just stand firm. At huwag kang magpapasubmit muli sa pamatok ng pagkaalipin sa mundong ito. Pamatok sa pagkaalipin ng mga sakit, kahirapan, o anumang mga deceiving ng kaaway. Stand firm, church. God already set you free. Pinalaya ka na ng Panginoong Diyos. At yan po ang mensahe sa gabing ito, mga kapatid, on how every one of us na kailangan natin na magaydan, mapumunuan, mapananahanan ng banal na Espiritu. Desire Church. There is no place compared in the presence of the Lord. Walang lugar na may kumpara sa kanyang presensya. Jesus, Lord, let your glory fall. Na magkaroon ng bawat isa na testimony, Lord, na mayroon kang mga sakit na pinagaling, Panginoon. Mayroon kang mga pinalaya na sa mga sitwasyon, pinalaya na mga maling mga relasyon, pinalaya sa mga bisyo, Panginoon, at pinalaya, Panginoon, sa anumang gapo sa kaaway. Sa gabi nito, Lord, Lord, we are receiving the answer and declaration in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we thank you for your word. We thank you for your message tonight, and we thank you sa mga kapatiran na nandito, Panginoon. Lord, we ask your Holy Spirit na siya po ang magturo sa bawat isa at magbukas. Lord, let the veil will be open, Lord. Ang nakatakip sa aming mga mata, sa aming mga puso, Lord, Lord God, na matanggal ito sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you praise, oh God. Hallelujah. Lord, thank you for this night. Pinagkaloob mo sa amin. At tunay na pinagpala mo na kami, Panginoon, at pinalaya na. At iklarahan namin yan, tayuan namin yan, Lord. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Palapakan natin ang buhay na Diyos, mga kapatid. Amen. Let's pray. Birthday po ng Kuya Mark. Amen. Dito ka, Kuya Mark. Panalangin ka sa gitna. So let's raise our hands and declare blessing sa kanyang buhay. Sino pang sino pang nag-celebrate ng birthday? Ay, dito ka dyan. Dito ka dyan. Amen. Kapatid, sama-sama natin panalangin as a body, as a church. Amen. Kapit. And let's declare blessing. Huwag kayong mahiya mag-declare ng blessing. Amen. Let's raise our hand. Father, in the name of Jesus, alam namin, Panginoon, na pinampala mo na ang mga anak mo sa buhay ni Kuya Mark, ni Kuya John, at ni Kuya Peter. Lord, by the authority that you vested in this church and your servant, Lord, we declare the abundance of grace, blessing of their life in the name of Jesus. Lord, ano ba mga atake ng kaway, Panginoon? Right now, we are rebuking it, Lord. Hindi namin ito pinapahintulutan sa pangalang Panginoong Isus. Dahil sabi mo sa salita, Lord, ang hindi namin pahintulutan dito sa lupa ay hindi mo pahintulutan sa langit. Lord, ano mga atake ng kaway, mga sakit man, kahirapan na, Lord, right now, Lord, hindi namin yung pinapahintulutan in the name of Jesus. Hallelujah. And church, the Lord said, ano man papahintulutan natin sa lupa, papahintulutan sa langit. Now, let's declare blessing to them. Father, we declare a blessing sa buhay ng mga kapatid na to, that there will be more birthdays to come, more celebration, oh God, more laughter, Lord, more years, oh God, and Lord, especially more fellowship in you, Lord, na saan mo sila dalhin, Panginoon?
Lord, manatili sila sa iyo, presensya o Diyos. Lord, sa buhay ni Kuya Mark, Panginoon, na nakakasama namin, Lord, let it be a living testimony kung paano mo kami binabago, kung paano mo binabago, even sa pusod po na napakatigas. Ano mang klaseng pamumuhay, Lord, right now we are declaring na mangyari ito sa buhay ng Kuya Mark in the name of Jesus. Lord, let your glory fall sa buhay niya in Jesus' name, that he will be a living testimony that you are God alive, na ikaw ang Diyos na kayang magbago sa aming mga buhay in the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you for his life, and we pray that you may bless him along his family, his work, oh God, at even ang kanyang buhay na patuloy na magamit sa iyong ubasan. And Lord, we thank you for the life of Kuya John. Lord, you know his heart, oh God. Lord, continue to bless him. Lord, continue, Lord, to prosper him, oh God, sa lahat ng kanyang mga plano, Panginoon. At ano kanyang mga desire, Lord? Lord, i-lead mo siya, i-guide mo siya sa pagkatawag mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang buhay na nakakasama namin, Panginoon. As a minister ng music, Lord God, patuloy mo siya, Panginoon, na pag-alapin ang kanyang pananampalataya, O God, na lalo pa siya, Panginoon, na magkaroon ng apoy sa paglilingkod sa iyo. As well as Kuya Peter, Panginoon, we thank you sa pag-aapoy ng pananampalataya sa kapatid na tulad. Lord, you may continue to bless his life. Sa tinatayuan niya, Panginoon, na kahit anong circumstance, Panginoon, alam niya, Panginoon, ang magtitiwala siya that your God is alive. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga kapatid na ito, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. And Lord, as we celebrate, hallelujah, a celebration sa kanilang mga buhay, Lord, alam namin na we celebrate your goodness. At sa lahat ng mga dito, Panginoon, na mga kapatid, Lord, pour out your blessing upon everyone of life na nandito, Panginoon. Pag-alapin, pag-initin mo ang bawat isa para napalataya. Lord, sa gabi nito, deklarahan namin, Lord, na bago kami, Lord God, we will become renewed sa paglabas sa pintuang ito, Panginoon. We will never be the same again. We become new in your name, Lord Jesus. We thank you. We receive this declaration in Jesus' name. Amen. So, patuloy po tayo, no? Amen. Patuloy po tayong maparin natin, Panginoon, sa lahat ng blessing at pagpala na ipinagkaloob niya, no? So, patuloy tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabi ito, Panginoon, sa katugumpayan ng aming gawain, Lord. Ay na, Panginoon, ikaw ang nanguna sa amin sa kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyo. Lord, I know may gagawin ka sa bawat buhay namin, Panginoon, na hindi bibiling Panginoon, na victorious namin, Panginoon, na pinagaling mo lang ulit, Panginoon, sa aming mga karamdaman, sa aming mga kahirapan. Lord, salamat sa buhay mo. Salamat sa nitama, Panginoon, ang nitama sa gabi ito, Panginoon. Lord, mag-uiba ang aming buhay, Panginoon, at patuloy mong ikaw ang patuloy na maghari, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, na kung paano, Panginoon, na naranasan namin, Panginoon, mga blessing at pagkapala mo, Panginoon, na ganun, Panginoon, na may bahagi namin to sa aming mga kapatid, Panginoon, sa labas, Panginoon, na hindi nila naniniwala sa iyong, Panginoon, na katugapayan. Lord, salamat sa bawat katugapayan, Panginoon, na pinagkalap po sa bawat buhay namin, Panginoon. Ay na, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na buhay, na patuloy, Panginoon, na kumikilyo sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, salamat muli sa gabi ito, Panginoon. Extend mo ang mga salita mo at mga pagpapala mo, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, na patuloy mo mga bigyan, Panginoon, na patuloy na kalakasan, maging sa lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na hindi na namin nakakasama, Panginoon. Ay na, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, na i-extend mo sa kanila, Panginoon, at babagoy mo, Panginoon, ang buhay na nila, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na mag-aaral, Panginoon, ang bawat buhay nila. Lord, salamat, Panginoon, at patuloy mo kami i-bless, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa panambahan to na patuloy mo, Panginoon, ginagamit, Panginoon, at patuloy mong iniingatan, Panginoon. Ang lahat ng mga gawa nito, Panginoon, ay na, Panginoon, they are blessed, Panginoon, at victorious namin sa dito. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, patuloy ka namin tataas, patuloy ka namin pumpilit, Panginoon, sa katakandaan mo, sa bawat buhay namin, Panginoon, patuloy ka namin tataas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, sa lahat ng gawa mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na
maging sa aming pagkain na pagkasulan, ay no, Panginoon, na nilis mo ito, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa nag-provide nito, Panginoon, at ibalik mo sa kanila, Panginoon, ibig at siksik. Maraming salamat sa patuloy sa lahat ng ginagamit mo, Panginoon, sa Kitchen Ministry, maging sa transport, Panginoon, hallelujah. Patuloy mo kami, Panginoon, gabayan, Panginoon, sa natitira pang oras, Panginoon, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ay no, Panginoon, iningatan mo kami. Lord, muli Panginoon, tinatas namin sa iyo ang pinakamataas na pangulit mo salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Picture.